Sa atin ng linya, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po. Ay, sir, remote one, pindot-pindot. Ayan, ayusin lang po natin yung ating linya kay Senator Lacson. Sir? Romel, ayan. So, nakapindot. Okay. Anyway, mga kapuso, kung inyo pong maaalala, nung Tuesday sa interpelasyon tungkol po sa panukalang budget for next year, doon inilabas ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson yung information na ginamit lang ang pangalan ng presidente para maipasok, ma-insert daw yung 100 billion doon sa 2025 national budget. Senator Lacson, sir, good morning po ulit, sir. Yeah, Nympha, magandang umaga. Good morning po, sir. Salamat po sa panayam na ito. Sir, una, hingan po namin kayo ng pahayag muna. Meron na pong warrant of arrest laban kay dating Congressman Zaldico at laban sa iba pa, meron na pong isang naaresto kanina. Ano po ang naipakikita nitong ganitong development sa investigasyon po sa flood control anomalies? Ang implikasyon, hindi nagbibiro yung gobyerno, seryoso, at saka yung mga kritisismo na pinupukol sa ombudsman, sa mga nag-iimbestiga, sinasabing walang kahinatnan, napakatagal. Ngayon, may nangyayari na, palagay ko naman, maski papano, na ipakita ng national government through the ombudsman, through DPWH, ICI, na talagang seryoso at may kakahinatnan talaga ang mga ginagawang mga investigasyon. Pero long way to go pa po ito kasi yung nahuli kanina, sabi maliit na isda pa lang. Definitely. Long way to go. Kasi ang susunod na hakbang ngayon, paano arestuhin yung mga na-issue ng warrant of arrest? Lalo na yung malalaking isda, yung mga pinagbibintangan na mismo mga sinasabing mga arkitekto ng lahat ng katiwalian. Partikular na si Congressman Zaldico. Pero yung DPWH, yung ICI, nakapag-file na rin ng complaint sa ombudsman. At hopefully, yung isasagawang preliminary investigation, hindi masyado magtagal at magkaroon na rin ng kaukulang pagpapile ng information, magkaroon na resolution, tapos magpile ng information. At may issue din ng mga warrant of arrest, yung mga iba pang personalities. Kasi ang mga bago na filean doon, no less than the speaker, yung dating speaker Martin Romualdez, kasama rin si Zaldico. Of course, na-issue na ng warrant of arrest si Zaldico sa ibang mga usapin. Yun nga po, Senator Lacson, umuusad na ibig sabihin kasi naglalabas na ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Pero kayo po sa Senate Blue Ribbon Committee, ano na po yung inyong magiging direksyon? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung inyong investigasyon or maglalatag na po kayo ng inyong committee report and mga recommendations? Magpa-partial committee report pero hindi naman maging hadlang yon para pigilan kami na magsumite rin ng mga dokumentong nakalap namin, mga testimonya, even wala pang committee report. Kasi two-pronged naman yung yung Blue Ribbon Committee. Remember, accountability of public officials and investigations. So doon sa portion ng investigations, pwede kaming, in fact, doon pa lang sa privilege speech ko, nakapagbigay na ako ng mga dokumento sa ICI nung inimbitahan ako. Tapos nagbigay din ako sa DPWH, maski sa ombudsman, nung acting ombudsman pa yung naandun, si acting ombudsman Vargas. Nagbigay na ako ng plus drive na kung saan naandun lahat yung mga ebidensya na nakapaloob sa aking 2 privilege speeches na lumabas din sa pagdinig ng Blue Ribbon. So yung sa aspeto ng investigations, pwede kami magpadala maski wala pang committee report. Yung committee report, formality yon, hindi lamang sa in aid of legislation na aspeto, kundi pwede ring makapi-furnish namin yung DOJ at saka yung ombudsman para magamit din nila kung ano man yung mga testimonies na nakapaloob doon sa mga pagdinig. So sa tansyan po ninyo, Senator, mga ilang hearings pa po yung inyong gagawin? Ay, naputol lang sandali. Naputol. Si Senator Lacson. At saka kasi kailan din yun isasagawa kapag magkakaroon ulit ng hearing kasi ngayon ay abala busy kayo sa budget. Yun na nga umaga hapon hanggang wanto sawa yung budget deliberations araw-araw, Monday to Friday. Tsaka sumasalang din si Senator Lacson mismo sa budget briefings, di ba? Tama. Doon sa budget deliberations na yun nung Tuesday niya ina-reveal yung information ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo tungkol doon sa pagpapa-insert doon sa confirmation na mayroong insertion nga na 100 billion doon sa budget. Binanggit siyang names, di ba? Oo, pero hindi daw si Presidente nagutos at yun ay ni-name drop lang si Presidente.
Oo, so ang mga tinukoy doon na pangalan ni Senator Lacson ay sina Trigiv Olivar, DepEd Undersecretary Na na nag-resign resign na. oo, at si Adrian Bersamin Bersamin ng oo. PLLO. Yes, Undersecretary ng PLLO. Resigned At na din. apo sa pamangkin ni Executive Secretary Executive Secretary resigned o axed Lucas Bersamin. Pinagtanggol siya actually ni Bersamin. Ang sabi, mabait na bata nga daw tong si Adrian Bersamin, parang hindi niya nakikita na gagawin niya yung mga allegations. Yun yung sinabi. Oo. So, ano yun? Pwedeng character reference, pero hindi ito kasi issue ng baitan di ba? Issue ito ng ebidensya. So, magkakaalaman tayo doon. So, doon sa tanong mo kanina ay kung kailan yung pagdinig ulit, ano? So, tanong ulit natin kay Senator Lacson. Sir, tinatanong po ni Isa, kailan po kayo at saka ilang pang investigasyon po o pagdinig ang gagawin ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomaly, sir? Yun ang hindi masabi kasi nga nakaprioridad yung budget deliberations, yung plenary debates, ano? Monday to Friday. Opo. So hindi ko alam kung makakasingit. Dahil lang pinagbigyan lang ako ni Senator Sherwin na makasingit nung araw ng Friday. Pero medyo maskip kasi behind schedule kami sa budget deliberations Pero sir, definitely magpakaroon pa rin po kayo ng hearings kasi baka ho kasi i-point out na baka maging subjudice kasi meron na hong mga kaso sa Sandigan Bayan like nga po yung kinazaldi ko. Actually, subjudice na. Bound na kami ng subjudice rule doon sa na-file ng kaso na kinasaldi ko. Ano? Pero sir, Kaya marami hindi pong pwedeng kaso ito sir di ba? Tama. Ang sinasabi ko lang, bound kami ng subjudice rule doon sa mga kaso na na-file. Ayun. Pero hindi pa na-file na mga ibang kaso naman. Halimbawa kasi na-file dito, I believe yung sa Oriental Mindoro, hindi ba? Mostly. So marami pang mga anomalous flood control projects sa ibang lugar ng Kapuluan na hindi naman kasama doon sa na-file na information. So yun, pwedeng talakayan yun. Kaya lang, magiging maingat kami na wag ma-touch yung nasa Sandigan Bayan na. So malamang po ang hearing ninyo ulit sir ay after na maaprubahan po ng Senado yung budget. Oo, kasi mahirap sumabay. Kasi priority yung budget Opo. Ayan, and then sir, ito na po, tungkol po doon sa inyong revelasyon, batay po doon sa ibinahagi sa inyo ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, yung pinangalanan po si Trigiv Olivar at saka si Adrian Bersamin. At which led to the resignation or pagsibak po kay dating Lucas Bersamin, resignation din ni Amena Pangandaman Budget Secretary. Sir, dun sa mga pangyayari dun sa binahagi sa inyo, ano po ang kinalaman dito ni Executive Secretary Bersamin? Although binanggit po ninyo, sabi niya siya na daw ang bahala doon sa insertion na yung sa 52 billion pesos, di ba sir, part ng 100 billion. Ano po ang implication nito pagdating po kay dating Executive Secretary Bersamin? Ika-clarify ko lang hindi yung pag-interpellate ko ang naging parang naging dahilan kung bakit sila nag-resign. Opo. Kasi nauna yung resignation nila bago ako nag-interpellate hindi ba? Yes sir, yes sir. Kasi nag-resign sila I think Monday. Kasi Monday, yun yung ang pag-alam ko, nabasa ni Pangulong Marcos, yung handwritten narration ni Yusek Bernardo. So yung handwritten narration, yun, Monday, ako naman nag-interpellate Tuesday. Opo. So yung handwritten narration, ibinigay po sa inyo ni Bernardo Sunday. Tapos Monday po nakarating sa Presidente. Hindi sa akin binigay. Nag-take notes lang ako doon sa kanya mga sinasalaysay. Ako lang yung nag-advise sa kanya na gawin mo yan in your own handwriting at gagawa ako ng paraan na maiparating yan kay Pangulong Marcos para malaman niya. Yun yung story behind the handwritten narration. That also led to sa aking interpellation sa mga unused appropriations kasi related So nabanggit ko yon dahil meron nga ako mga notes na katulad, siyempre, nung nagkukwento siya bago niya isulat, naikwento niya, nagte-take notes kami ng staff ko, mga lawyers ko. So alam ko yung kung ano yung lalaman ng kanyang sulat. Kasi yung sulat niya yon, sealed yun ang pagkalam ko, sabi ko sa kanya, lagyan mo ng for PBBM's eyes only. Talagang para sa kanya lang yan, sa inyong dalawa lang yan. Maski yung pinakausapan ko maghatid ng sulat, hindi niya alam kung anong nilalaman noon.
Oh, okay. Pero sir kasi yung kay dating Executive Secretary Bersamin lang, sabi niya ang announcement na Malacanang ay nag-resign, 'di ba sir, nung Tuesday. Pero ang sabi ni Bersamin hindi daw siya nag-resign. Tinawagan siya, may tumawag sa kanya They have to na go. hindi taga Malacanang at sinabihan na siya na he has to go. Hindi ko na-arok yun kasi that's between the President and the Executive Secretary Bersamin. So tumawag daw Hindi ako privy doon kung ano yung nagganap sa Malacanang. Ang sa akin lang, ibinahagi ko sa aking interpellation yung para rin malaman ng aking mga kasamahan at saka DBCC, debate yun, di ba? Sa general principles. So binanggit ko doon para lang malaman ng aking mga colleagues na merong ganong pangyayari. Kasi yun nga, nauna may mga resignations at saka yung sa interpellation ko. Parang binigyan ko lang ng background yung aking, actually, senior ko muna kay Tito Sen bago ako nag-interpellate. Sabi niya, okay lang, okay namang banggitin kasi related naman sa budget. Opo. Pero yun nga po, Senator Lacson, kasi after po nung inyong mga naihayag doon nung araw na yon, may mga kongresista, ilang mga tao sa social media nagsasabi, teka, parang inaabsuelto ba ni Senator Lacson si Pangulong Marcos? prematurely nyo daw na Ano pong reaction nyo dito? Well, actually, yes and no, no? Kasi kaya ko rin sinama sa interpellation ko kasi precarious na yung situation eh. Nagkasunod-sunod, 'di ba? Merong 3 days na rally yung INC. Nag-speech si Senator Amy Marcos, lumabas si Saldico. Sa aking pananaw, sarili ko ito, sa aking pag-aanalisa, parang calibrated. Para bang bakit lumabas si Saldico? Sinabay pa doon sa rally ng Iglesia ni Cristo at tapos may mga rally rin ng mga Duterte group, 'di ba, sa Liwasan Bonifacio. Para bang it could lead up to something more serious sa stability ng ating bansa, ng ating gobyerno. So, yun nga, nung napag-usapan namin ni SP Soto yun, sabi ko, kailangan malaman ng mga kasama natin, malaman ng taong bayan kung ano yung story behind the expose, the supposed expose ni Saldico. Kasi alam na alam kong hindi totoo, lalo na yung bahagi ng pagbibigyan ng kickback. Sabi niya, sabi niya, di ba, diretso siya nagbigay ng kickback sa bahay ni Presidente at saka sa bahay ni Saldico. Parang remiss naman ako na parang responsibility ko as a senator, as a public official, nabayaan ko lang mangyari yon na hindi naman totoo. In my heart of hearts, I believe na dahil inamin niya at nagpakita ng ebidensya, mga dokumento, si Yusek Bernardo, sabi niya sa akin, actually Sunday morning yon, pinahatid niya sa akin na kung pwede kami mag-usap kasi nga, noong lumabas si Saldico, nireview niya lahat yung kanyang files. Mahaba yung kanyang digital files eh. I believe, meron pa siyang ilalabas na hindi niya pa naibabahagi sa atin eh. Dahil sabi niya, pag kami naalala siyang ganyan, agad-agad, chinek niya yung listahan na pinakita ni Saldico sa kanyang social media post. So nakita niya, pareho doon sa kanyang listahan na nagkakahalaga ng 52 billion pesos. So sabi niya, it could not be true. Di ba ang nakasuot sa aking notes, nakalagay doon, yung sinasabi ni Saldico could not be true kasi ako yung deliver ng kickback at hindi sa Malacanang kundi kinuha ni Olaybar do sa Diamond Hotel. Susugan ko po yan, Senator Lacson. Meron po bang nabanggit si Undersecretary or former Undersecretary Bernardo na pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Hindi ko matandaan pero ang maliwanag doon yung mga opisyales na pinangalanan niya. Sir, ito po yung nandun sa kanyang sulat. Ito po sina Try-Give, Olaybar and kasi hindi siya nakapag-deliver kay hindi siya nakapag-deliver kay Speaker Romualdez. Ang delivery niya lahat kay Olaybar at saka kay Bonoan. 1 billion kay Bonoan, 8 billion kay Olaybar. In at least 10 deliveries. So hindi po pwedeng magkaiba yung delivery ni Bernardo sa delivery po ni Saldico? Saan manggagaling kay Saldico? Iisa lang naman yung listahan ng items. Ang nangasiwa nga si Bernardo. Sundan natin ang sinasabi ni Saldico, out of the 100 billion insertions, nag-deliver siya sa Pangulo at saka kay Romualdez. Okay. Sinasabi ni Bernardo, hindi po pwede mangyari. Saan siya kukuha ng 25 billion? Ako yung nangasiwa ng 52 billion at yung 29 billion, hindi dumaan sa kanya, kundi direkta ni Olaybar kay Bonoan.
kay Bunuan, Pipo, may mga binanggit siya doon. So yun lang, 81 billion na out of the 100. So saan kukuha si Saldico na sinasabi niyang 25 na naging 56 pa? So yun ang sinasabi niyang hindi pwede maging totoo kasi kung ibang 100 billion ang sinasabi ni Saldico, sa 81 billion na sinasabi ni Bernardo, pwede ngang iba yung sinasabi ni Saldico. Pero Saldico and Bernardo were referring to the same 100 billion insertions. Kasi yung items, at saka hindi lang silang dalawa may listahan eh. Ako nag-check din ako eh. Pareho rin yung listahan ni Bernardo at saka ni Saldico. Doon sa nakita namin listahan na talagang naka-insert sa 2025. Si Senator Gatchalian, ganun din. Nagsagawa rin siya ng inspection doon sa 100 billion. Pareho rin yung aming findings eh. Sir, So saan kukuha ngayon si Saldico ng 25 billion from the 100 billion? Yun So, ang point dito. Yung mga pinakitang maleta, dun po sa video ni Zaldico, Mr. Zaldico. Ang sabi ni Bernardo dyan, hindi kakasya yung, ang pinakamalaki raw lalaminan ng mga maletang nakita niya, sabi niya maximum 500 million. Pero sir, talagang... Sabi niya, pinaglagyan niya kahon, nilagyan niya sa armored van, na ang ginagawa niya, nakapark yung armored van, darating si Olaybar, may dala ring armored van na bakante. Iiwanan yung armored van ni Olaybar, idadred naman yung armored van niya. Palitan sila eh, may armored van si Bernardo, may armored van. Talagang, alam mo, bumili sila ng armored van, obviously, para sa mga kickback. Ba't naman magkakaroon ng armored van si Olaybar? Bakit magkakaroon ng armored van si Bernardo? So matagal na nilang ginagawa ito. Sir, ibig sabihin, ano yung palabas lang yung maleta na pinakita doon sa video ni Zaldico? Well, hindi ko alam. Pero sabi ni Bernardo lang, I'll stick to facts as presented by Bernardo. Sabi niya, sir, nakita ko yung mga maleta, ang pinakamalaking kakasya doon, 500 million eh. Sa kapag nagde-deliver kami ng billion, at saka more than 500 million, hindi maleta ginagamit namin. Ang ginagamit namin, kahon. Kahon ng parang siguro balikbayan box. Added weight din kasi yung maleta eh. Hindi lang yun, bibili ka pa ng maleta, tapos Rimowa pa. Wow. Pagkamahal-mahal. Ay, sir, pero yun nga po, Senator Lacson. So sa palagay niyo po, credible po at mabibigat talaga yung mga na-mention ni Bernardo po sa inyo? Kasi hindi lang naman salita niya yun eh. Nagtugma yung listahan eh sa 100 billion insertions eh. Doon sa sinasabi niyang 52 billion, meron sa listahan ng mga proyekto. Ang nag-prepare kasi ng proyekto, hindi naman si Saldico. Ang nag-prepare ng listahan, si Jose Cabral kasi siya yung planning. So inutusan ni Bonoan, si Jose Cabral, mag-prepare ka ng listahan para dito sa 100 billion. Pero yung 100 billion na, yung 18 to 19 billion, mga ibang national agencies, labas ng DPWH. Kaya ang abot lang ng kaalaman ni Bernardo, hindi nga buong 81 eh. Ang abot lang ng kaalaman niya, yung 52 billion, kasi siya yung nangasiwa. At sinabihan nga siya ni Olaybar, wag mo sasabihin kay Secretary Bonoan yan. Yung pala, kaya ayaw pa sabi, kasi meron pang sideline pa si Olaybar, patungo naman kay Bonoan na 29 billion. So mas malaki kinita ni Olaybar. Kaysa kay Bonoan. Pero sir... kung sino man yung mga kasama ni Olaybar, kasi sila nag-uusap ni Adrian eh. Sir, sa doorstep po ng Malacanang, doorstep sa Malacanang, hanggang doon lang po ba? Olaybar? Hindi nga doorstep. Doorstep, ibig sabihin yung mga tao. Alam mo, yung liwanagin ko rin, yung sinasabing nag-deliver sa Aguado. Yung Aguado, hindi sa Malacanang yun ha. Nabili na raw yon ni Speaker Romualdez. So, yung Aguado na sinasabi, tapat ng Malacanang, tapat ng Gate 4, private yun eh. Hindi naman yung Malacanang eh. Di Romualdez pa rin, sir? Hindi, siya nga nakabili nun, siya may-ari ng bahay doon. Na yung, kung totoo yung sinasabi ni Gutesa na nag-deliver sa Aguado. Yun. Okay. So sir, I mean, ano po ang, may pananagutan ho ba, dun batay po dun sa mga sinabi ni Ginoong Bernardo, may pananagutan ho ba si dating Executive Secretary Lucas Bersamin? Based dun sa... tama yung sinabi niya, no? Triple hearsay. Ako naman, hindi naman for evidentiary value, yung nung ninarrate ko lang, sinabi ko lang kung ano yung narration ni Bernardo, base doon sa aking mga notes. Kaya maliwanag naman doon eh. Ang nagkwento kay Bernardo, na nag-usap si Bonoan at saka si E.S. Bersamin, si Olaybar, kinuwento niya kay Bernardo. Kaya nandun din sa narration ni Bernardo yon na pinapalop ni Secretary Bonoan kay E.S. Bersamin, sino magpapacilitate itong 52 billion?
o yung sa 81 billion, whatever. No? Basta yung sa DPWH. Ang sagot sa kanya, we'll take care of it. Kasi nung kinoconvince niya si Bernardo na wag ipagbigay alam kay Bonoan yung 52 billion, sabi niya, hindi ako marunong mambulag ng boss. Kailangan sabihin ko to kay Secretary Bonoan. Wag mo na sabihin yan, marami pa ito, sabi sa kanya. So sir, kasi may denial po si Secretary Bersamin na sinabi niyang I'll take tama care of yung it. sinabi niya, triple hearsay yun. Okay, so At kung pag-uusapan natin ebidensya at abot sa korte, talagang triple hearsay kasi nanggaling kay Olaybar, sinabi kay Bernardo, si Bernardo naman sinulat niya. So talagang triple yun kasi Olaybar nanggaling kay Bonoan yung kwento. So, yun nga ang po, ano critical dito po sir ay yung magiging statement halimbawa ni Secretary Bonoan at saka po itong Senator Reggie Olaybar at saka Bersamin. Correct. Yun lang ang pwede mag-link ng diretso. Si Bonoan actually, ang pwede mag-link directly kay E.S. Bersamin, assuming na totoo yung sinabi ni Bernardo, assuming na totoo yung kwento ni Olaybar kay Bernardo. Pero, alam mo, nag-a-add up naman yung mga events eh. Unang-una, ulitin ko kaya credible si Bernardo, tugma yung listahan ng kanyang 52 billion worth of projects, DPWH projects, doon sa listahan na sinasabi ni Saldico. Alam mo, kung hindi nagpakita ng listahan si Saldico, at pinakinggan lang natin yung kanyang salaysay, nagpa-insert ng 100 billion si Presidente na sinasabi sa kanya ni Mina Pangandaman na kinonfirm ni Adrian, tapos wala siyang pinakitang listahan, walang makakapag-check eh. Hindi kami makakapag-check. Anong check namin? Salita niya yon. So, si Alam mo, mas papaniwalaan pa siya, mas lulusot pa kung hindi niya ginawang nagpakita pa siya ng listahan. Doon siya nabuko eh. Kasi nagpakita siya ng listahan na-check, naalala bigla ni Bernardo kasi may pagdinig kami nung Friday, di ba? Opo. Nung sumabay din si Saldico na nagpakita ng sa ano. Nung napanood ni Bernardo yon, agad-agad, chinek niya yung kanyang digital files at nakita niya, teka muna, mali ito kasi ako yung nangasiwa dito. Ako nag-deliver ng kickback dito, hindi si Saldico. Kami rin, habang nag-check, kaya naniwala rin ako kay Bernardo nung sinabi niyang base sa listahan ni Saldico, kasama doon yung 52 billion na nakalista rin sa kanya. Naniwala ako sa kanya kasi listahan namin tumama rin eh. So si Secretary Pangandaman, meron po ba kayong natumbok na maaaring pananagutan niya sa issue na ito? Nabanggit din siya kasi ni Bernardo eh. Alam mo, nagtutugma-tugma eh. Kasi isang malaking grupo yan eh. Unang-una, sino ba ang pwedeng mag-submit? Una-una ito, bibigyan pa kayo ng background. Kaya lalo ako naniniwala eh. Kasi nakakuha ako ng dokumento, 2024 naman ito. 50 billion pesos worth of projects na ang 30 billion doon, flood control. Doon sa listahan ng 50 billion, pinarelease ng DBM at saka ng OES yung SARO galing sa unprogrammed appropriations. At doon sa unprogrammed appropriations na yon, meron din kami nakitang dokumento. Di ba siniwalat din ni Bernardo ito na nagbigay siya ng kickback kay Olaybar doon sa 2.285 billion worth of projects papunta sa OES. Hindi ba merong ganon? So, ibig sabihin, sir, may kinalaman din po si dating... OES, at least, ano? OES, wala meaning... tayong direct. Pag sinabi natin OES, doon naka-assign si Adrian Bersamin eh. Undersecretary siya doon eh. Office of the Executive Secretary, sir. OES, tama. Kaya ako, alam mo, hindi lang naman ako binabata yung aking mga findings, aking sinasabi. Doon sa 2025 na sinasabing insertions. May background din ako sa 2024. At alam nyo ba doon sa 30 billion worth of flood control projects, doon sa 50 billion na nag-release ng SARO, December 27, 2024 ang date ng SARO. So ibig sabihin... Nanggaling sa unprogrammed appropriations. Yung 30 billion worth of flood control projects, katakot-takot ang ghost doon. So ibig sabihin, nandun sa sir, lista, naka-highlight nga eh. Ibig sabihin, sir, hindi off the hook, hindi pwede maghugas kamay dito sa flood control anomalies sina E.S. Bersamin at saka po dating Secretary Pangandaman. Alam mo, pag sinumitin namin lahat ng dokumento, bahala na mag-validate at saka i-convert nila sa kung anong evidentiary value nung sasubmit namin mga documents. Kasi ang paglilikom ng mga ebidensya, hindi ka lang magre-rely sa isa. Yes. Meron tayong tinatawag na corroborative
evidence, either testimonial evidence din or documentary. Pag sinabi ni Bernardo na nagbigay siya ng kickback na 8 billion kay Olaybar at 1 billion kay Bunuan, hindi pwede mag-standalone 'yon. And Ang sususog doon, Opo. yung kanyang listahan din ng 52 billion worth of projects. Tapos papakita rin doon yung insertion. Tapos siya sa 2024 naman na merong 50 billion pero 30 billion flood control at nakalista rin doon yung mga may listahan ako noon yung mga ghost projects. Sir, Ang may mga dami nagsasabi kasi na hindi pwedeng, alangan namang hindi to alam ng presidente. Meron siyang confidential, meron ako narinig na interview na meron siyang, may intelligence fund o confidential fund ang Office of the President tapos hindi niya ito malalaman. Pero sabi niyo, sir, dito... Alam mo, galing sa Makabayan Block yan Ay, opo. Pero sir, sino alam mo, malayo na yun Alam mo yung intelligence fund ng presidente, kasi nung presidente si Erap, alam mo ba yung intelligence fund o confidential fund ng Pangulo? Hindi naman niya solo yun Siya yung nagbibigay doon sa PAOCC. Sa amin nun, doon ang gagaling yung pondo ng PAOK-TF. Doon ang gagaling yung pondo ng PCTC, yung Philippine Center for Transnational Crime. Doon ang gagaling yung pondo ng iba't ibang ahensya ng NIC, although may sariling pondo, pero pinang-augment niya yan Kung kinulang ng intelligence fund ng ISAP, yung Armed Forces, kinulang intelligence fund ng PNP, nag-augment ang Office of the President. So wag natin ibintang. Kasi panahon ni Erap, ganun din President Erap Alam ko yun Kasi doon ang gagaling yung mga pinag-augment sa mga iba't ibang law enforcement agencies na nagsasagawa ng intelligence operations. Hindi solong gastos yun ng Office of the President. Kasi maraming agencies under the Office of the President na dapat bigyan ng intelligence or confidential fund ng pondo ng hindi ko ginajustify kung binibigay niya o hindi, nasa kanya na yon. Ang alam ko lang, panahon ni President Estrada, binabahagi niya ito doon sa mga agencies under the Office of the President. Hindi niya to sinosolo. Pero sir, masasabi ho ba ninyo o sino ho ba ang makakapagsabi na talagang walang kinalaman dito ang presidente? Well, ebidensya magsasabi noon. Sa ngayon, wala man tayo ebidensya. In the same manner, na walang ebidensya na sangkot si E.S. Bersamin. I want to make that clear. Pero dahil nabanggit siya doon sa narration ni Bernardo, binahagi ko na rin doon sa aking interpellation. At ako, sumasangayon ako sa kanya na triple hearsay yun. Now, kung si Bunuan, halimbawa mahuli, bumalik, magkaroon ng arrest warrant, pagkatapos nagsalita, yun ang direct na implication sa ES. Tapos papakita din kung ano man yung mga documentary evidence, yun ang magpapatibay sa kaso kung mayroon mang maipapile. Yun ang sinasabi ko. Hindi lang tayo stand-alone dito sa isang information. Hindi tayo stand-alone sa isang ebidensya. Pwede po ba mag-iba ng topic, Senator Lacson? Kasi meron po ako nabasa, may statement po si Senator Robin Padilla and he rejected po yung mga ulat na may mga nagsusulong po na magpatupad ng isang military-backed reset at mag-appoint ng isang business tycoon. Pangalanan na natin, si Ramon Ang. Dahil nga po sa gitna po ng issue ng katiwalaan sa gobyerno, dito nga po sa flood control scandal, yun naman pong grupong Makabayan, meron silang isinusulong na Transitional Council. Dyan din po parang pagbibitiwin nila ang presidente at ang vice-presidente at isa sa mga tinitingnan po si Senate President Tito Sotto naman ang mamumuno sa bansa. Kayo po, ano pong take nyo dito? Dream on. Dream on. Bakit po? Bakit po? Alam mo, unconstitutional yan, no? Lahat. Kasi meron tayong constitutional succession. O isa-isahin ko, kaya nga ako nag-file ng bill sa designated survivor kasi ang constitutional succession natin nag-e-end sa speaker. Akala ko nga noon all the way down Kasi nga yung tinitingnan natin numero ng plaka Plakang number 1, number 2, number 3, number 4. Pag tiningnan natin yung constitutional provision, kapag nawala ang Pangulo, halimbawa, wag naman sana, halimbawa, incapacitated, tapos sabay din yung pangalawang Pangulo, ang third in line o second in line sa succession, Senate President. Yes po. Tapos ang susunod sa kanya, Speaker, then it stops there. Sabi ko nga kaya ako nag-file ng bill, what if sa isang SONA, sa isang gathering, na magkakasama yung 4 na top officials, nagkawala lahat, crisis tayo.
military magte-take over. Kaya yung bill ko, yung succession, na kapag nawala yung apat, tuloy to pa rin succession ng most senior senator, most senior representative, may mga ganon. Opo. Para maging continuous. Pero ang Senate President, kung sakali magte-take over siya, constitutional ito acting president lang siya. Unlike the Vice President, pag nag-take over siya, talagang presidente siya. Opo. Ang Senate President, pag nawala yung dalawa, acting lang siya at tatawag siya ng election, special election, para sa presidente at vice-presidente within a certain period. I think kung hindi 90 days, 180 days, hindi ako sure. Pero acting lang siya, hindi siya permanente president hanggang 2028. Yan ang realidad, yan ang legal. Pero yung sinasabing merong mag-take over si Mr. Ramon Ang, Transition Council, yan ang sinasabi kong dream on. Kasi ayun nga yung binabanggit po ni Isa, ito yung pinalulutang daw na consensus caretaker. Yan ang gusto nila. Yan ang gusto nila. Pero sir, kayo po, ito huling tanong ko na sir, kayo ho ba, siyempre malawak ho ang inyong intelligence network. Opo, correct. Meron ho ba kayong naririnig na ganung mga pag-uudyok at meron ho kayang nauudyokan sa hanay ng militar para po i-destabilize ang Marcos administration? Meron. Sa akin nga may nag-uudyok sigihan ko raw kasi para mawala yung presidente at vice-presidente. Mawala lahat yung at gusto civil military junta. May may message sa akin, mga retired military, hindi ko na magbabanggit ng pangalan. Dineded ba ko nga Dahil kasi meron pa ngang offer na maging part ako ng junta ng council Kaya nga dinededma ko Pero sir, yung real action, kasi ito po. Maraming malikot ang isip. Kasi, pag ganito merong crisis, lalo pa nga napakatalamak ng katiwalian, minsan, hindi mo rin masisi yung iba na mag-isip ng kung ano-ano. Na, extra legal, unconstitutional na yung iniisip nila. Siguro, in their passion para mabago yung sistema kasi naging systemic talaga yung corruption. Pero sir, sa tingin niyo sila ba? nanggagaling. Pero sa tingin niyo ba mauudyokan po ang ating militar? Kasi 'di ba, kahit anong udyok sa inyo o mga malalaking personalidad, hindi po 'di ba magtatagumpay kung walang backing o walang pagkilos ang militar. Tsaka susugan ko na rin kasi Senator Lacson may mga lumulutang kasi ng kesyo foreign backed destabilization. Kailangan din pondo at militar. Yun, so sir, ano po yung inyong nakikita ngayon? Ito ba masusurvive ng Marcos administration? At may nalalaman ho ba kayo na baka bumigay o sumakay ang militar natin, sir? Well, dalawang instances na di ba, nag-intervene yung military 1986, 2001. Pwede mangyari. Kasi pagka nag-withdraw ng support ng military, di ba, nangyari 2 beses na EDSA 1, EDSA 2 Pero dito sa situation, sir, ano yung inyong wag naman sana mangyari kasi wala naman magandang naidulot. Meron ba nagbago? Opo. Nasa sa atin lahat yan Alam mo, ito nangyayari ngayon, mabuti na rin na merong yung hinihumo pa yung galit. Kasi nung nag-usap nga kami ni na Cardinal Ambo, David, at nakapag-usap kami, Senate President, sa bahay ni Senator Drilon. Nakapag-usap kami, months ago na ito. Opo. Yan din ang kasi parang maganda yung aming pag-uusap na nandun I think si dating Finance Secretary Ramon del Rosario nandun. Maganda yung usapan namin kasi para sa ikabubuti ng bansa, hindi sa ikagugulo. Natutuwa nga ako dahil yung Catholic Church, ang kanilang panawagan, ang habulin lang natin yung mga corrupt. Huwag tayo magangad na magkagulo yung ating bansa, magkaroon ng violence. Maganda yung kanilang panawagan Kasi pag nauwi na sa violence, ano yung dudulot na maganda sa bansa natin? Ngayon pa lamang na talamak yung corruption, hindi ba bagsak yung ating stock market? Yung peso natin, 59 na. Yung dollar peso rate. Pagkatapos nawawala mga investors, masama na yung Kaya mabuti nga rin itong nangyayari na may mga positive steps being undertaken by the national government. Na yung Ombudsman, DPWH, ICI, maski pa paano merong first step, major step, yung pag-i-issue ng warrant of arrest sa mga major personalities at yung pagsasampa ng kaso sa mga iba pang major personalities. Kaya ang panawagan ko rin, ako personally, short of resorting to violence, wag humupa yung galit ng ating mga kababayan. Tuloy-tuloy lang yung ating panawagan na tigilan na yung katiwalian, tigilan na yung corruption. At kami rin, kung ano magagawa namin sa Senate, yun, nire-reform namin yung budget.
sa budget deliberation, iba na yung takbo ng aming direksyon papunta sa 2026 budget. Ayaw na namin mag-insert ng insertion lang. Yes. And the Senate, I'm happy na we're leading the way, sa pangunguna ni Finance Secretary, Finance Chairman Gatchalian. Maganda yung tinutumbok namin. Halos magkakaisa kami, no? Majority, minority, parang isa na lang yung aming direksyon na gustong tahakin. Maging transparent itong budget para hindi na maulit itong 2023, 2024, 2025. Alam mo bakit humantong sa pinakamasamang budget itong 2025? Dahil lumusot sila nung nakaraang taon eh. Isipin mo, 50 billion ang program appropriations, tapos 30 billion doon, flood control, tapos katakot-takot ang listahan ng ghost project. Hindi pa nawiwili sila. Pag nawili, nakakalusot, lalo pa lumalaki. Nilalaki pa nila kasi they're pushing their luck to the limits. Namihasa. Mga nag-enjoy. Oo nga. Walang kapusugan eh. Sabi ko nga, some people just don't know when to stop. Kumita na ng 100 milyon, kumita na ng bilyon, uulit pa. Ayan ngayon, inabot na sila. Ayun, with that, sir, maraming salamat po sa mga information at mga insights na ibinahagi ninyo dito sa programa, sir. Linggo-linggo, sira na naman yung araw natin. Kaya oo nga, sir. Thank you so much Salamat po, sir. Thank you. Buti din na kayo malat. Oo nga. Hindi na. Okay na. Opo. Thank you. Salamat Sige po, mga ingat po kapuso. palagi. Si Senator Ping Lacson po, maya-maya po makakausap natin si Hilingan, walang pinoprotektahan.